Mas pinalakas pa ho ang puwersa ng pulisya sa Boracay para sa pagdagsa naman ng mga turista sa isla lalo na ngayong Semana Santa. May ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Connie, 50 hanggang 60,000 para lang yan sa linggong ito. Yan ang inasahang bilang ng mga turistang daragsa dito sa isla ng Boracay para sa Semana Santa. Hindi katakataka kung ganito ang sitwasyon sa Katiklan Airport sa Malay, Aklan. Sunod-sunod na ang dating ng mga magbabakasyon mula sa iba't ibang lugar. Ganito rin ang sitwasyon sa Katiklan Jetty Port. Dito sasalubungin ng mga turista ng mga pulis na nakaestasyon sa labas, paligid at loob ng Jetty Port. Ang ilan naming nakausap na turista tulad ni Tetel, sa ilang taon daw nilang nagsesemana Santa rito, ngayon lang nila nakasabayan ng ganito karaming turista. We're so excited for the water adventures, jet ski, parasailing, but also would like to go to the mainland to experience the not so traditional Boracay experience. Normally we do jet ski and other things like just enjoy the beach, but we'd like to go to the mainland, the spots where not most of the tourists go. Para sa ilan tulad ni Alpha na dala ang buong angkan, sakto nga lang daw ang dating nila. By this Halloween, pupunta kami ng Guimaras. For Halloween. Saya naman po, kasama pamilya. Marami ring mga dayuhan turista na gusto raw maranasan ng malaparaisong isla. The beach. Yeah. What have you heard about the beach? That is beautiful. Yeah. 50,000 turista ang inaasahang daragsa sa isla ngayong Semana Santa, isa sa mga tinuturing na peak season sa Boracay. Maliban sa mga taong 2013 at 2015, pataas ang bilang ng mga turistang tumutungo ng Boracay tuwing Semana Santa. Paliwanag ng Malay Aklan Municipal Tourism Office, mas mataas sa nakaraang taon na 40,000 ang kanilang target ngayon dahil hindi sumabay sa Semana Santa ang graduation. Napa-early yung graduation date, bakasyon na rin at saka parang Thanksgiving na rin sa mga family nila. Ang Malay Aklan Police naman nag-deploy na ng 184 na tauhan. Wala pa riyan ang augmentation personnel na 50 to 60 galing sa Regional Public Safety Battalion. Ang pwestuhan ng dagdag pulis magtutuloy-tuloy na rin daw hanggang ASEAN Youth Summit at Ley Boracay. Inaasahang halos 80,000 turista ang daragsa para sa Ley Boracay o katumbas ng 11,000 tourist arrivals kada araw. Kakaroon po kami ng preemptive measures to anticipate na kung ano mang mangyari dito. Maraming turista, ibig sabihin maraming opportunity po. Maraming nakikita opportunity yung iba na sirain yung peace and order dito sa Boracay. So yun yung ina-anticipate namin na mangyari at sana hindi po mangyari. Hindi lang seguridad ang binabantayan kundi pati na rin ang mismong kalinisan ng playa. Alas 6 ng umaga nag-ikot ang Philippine Coast Guard para mamulot ng kalat sa dalampasigan. Ang nakita nila, mga plastic, kahit malinaw na bawal magkalat sa beachfront. At Connie, dito naman sa pwesto natin sa bahagi ng Station 2 dito sa White Beach sa Boracay dahil katirikan ng araw, no? Konti lang yung mga nandito sa labas na sa beachfront para mag-sunbathing at mag-water sports kasama na rin ang paglangoy. Paalala lang naman, no, para dun sa mga kararating lang o yung mga parating pa lang dito sa isla ng Boracay, yung mga bawal, no? Primero na dyan, yung paninigarilyo dito mismo sa beachfront, sa mga designated area lang pwedeng magyosi. Bawal din yung pagkakalat dito sa mismong beachfront at maging yung pagkuha ng buhangin mula rito. Connie? Maraming salamat, Dano Tingkungko.